Ano nga ba ang isaalang-alang mo bago ka pupunta at magtrabaho dito sa lugar ng Greenland? Mapagpalang araw ulit sa inyo mga kabayan. Ngayong araw ay papaliwanag ko at sasabihin ko sa inyo ang aking mga experience o karanasan dito sa lugar ng Greenland bilang isang OFW na nagtatrabaho para sa pamilya. Alam niyo naman mga kabayan na ang Greenland ngayon ay nangangailangan ng mga trabahante gaya nating mga Pilipino. Kaya sa ngayon, ang bilang ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa Greenland ay dumarami. Pero ito lang ang masasabi ko sa inyo, bago kayo pupunta dito sa Greenland, dapat alam niyo ang mga bagay na nandito sa Greenland bago kayo magtrabaho. Ang aking mga sasabihin ay ito lamang base sa aking experience. Alam nyo ba ang Greenland ay kabilang ito sa malamig na lugar dahil ang lugar nila ay nababalutan ng 80% ng mga yelo. Kahit summer dito ay malamig pa rin yung lugar nila mga kabayan. Alam nyo ba itong mga panahon na ito na nagbabay kami ay tirik na tirik ang araw at papunta na ito sa summer. Pero kailangan mo pa rin dito mag-jacket at magsuot ng mga makakapal dahil nga sa lamig ng panahon dito ay baka hindi mo makayanan. Sa panahon ng summer dito ay hindi na lumulubog yung araw, kundi 24 hours dito may araw at makikita mo ang buong paligid. Kabaliktaran naman ito sa winter. May mga time sa panahon ng winter ay walang araw na nagpapakita kundi makulimlim sa buong panahon. Minsan naman nagpapakita ang araw, 3 oras, 2 oras lang at mabilis lang lulubog ang araw sa panahon ng winter. Dito sa lugar nila ay hindi ka makakita dito ng mga puno na tumutubo naturally. Merong mga puno dito pero tinatanim talaga ng kusa yun at inaalagaan dahil ang lugar nila ay mabato, mabuhangin at hindi mabubuhay yung mga tanim dito dahil nga malamig dito sa buong taon. Hindi nga pwede dito na hindi ka mag-jacket. Ako mga kabayan, matagal na ko dito pero hindi ko pa naranasan na hindi mag-jacket papunta sa labas kahit summer ay kailangan mo talagang magsuot dito ng makakapal na jacket, pantalon at kailangan mong magsapatos dahil ang lugar nila ay mabato at mahirap lakaran. Ayon din sa aking pagsasaliksik, ang Greenland pala ay may mataas na suicide. Ito daw ay dahilan sa panahon ng winter dahil bihirang-bihira lang sisikat yung araw. Alam nyo naman mga kabayan, yung araw ay nagbibigay ng vitamin D sa ating katawan. Gaya din yan sa halaman kapag ang halaman ay pinasok mo sa loob ng bahay, pag hindi nasisikatan ng araw ay nagiging matamlay yung kanyang mga dahon at nagkukulay yelo. Yan din yung epekto ng tao mga kabayan, pag hindi siya naaarawan ay nagiging matamlay at nade-depress siya. Pero ako dito mga kabayan ay nagtitik ako ng vitamin D na hindi namin nakukuha sa araw sa panahon ng winter. Naranasan ko din yan dito nung mga bago pa ako. Nung una ay sobrang saya ko dahil nga ang ganda ng paligid dito, tahimik, presko yung hangin. Maganda talaga dito mamuhay kapag nanggaling ka sa mga lugar na magulo, maingay at napaka-polluted. Pagkasama mo ang pamilya mo dito ay tiyak magugustuhan mo ang lugar dito. Pero kapag ikaw naman yung tao na gusto mo may lagi kang kausap, may kasama kang mga barkada, ay hindi pwede dito dahil baka ma-homesick ka dito kabayan. Dahil dito sa Greenland, trabaho lang dito, uwi ng bahay, pagka kinabukasan trabaho na naman, may mga time dito na malibang mo naman ang iyong sarili. Depende kasi yan sa tao mga kabayan kung ano talaga yung hilig niya at gusto niya sa kanyang sarili. Ako naman kasi ay hindi ako namimili ng lugar, basta kumikita ako para sa pamilya, lalo na mga kabayan pag malaki yung sahod ay hindi ko talaga sobrang maramdaman yung homesick. Nung time dito, nung bago pa ako ay naramdaman ko talaga yung homesick at medyo tahimik yung lugar. Sa sobrang tahimik ay parang gusto ko nang umuwi at makasama yung aking pamilya. Sa tuwing nararamdaman ko yun ay kinakabahan ako sa aking sarili. Kaya ang ginagawa ko ay nananalangin ako sa buong may kapal at pinapalakas ko yung aking loob na may mga pamilya
pamilya pang naghihintay sa akin. Dahil nga mga kabayan, ang Panginoon talaga ang makakatulong sa atin. At sa awa ng Diyos hanggang ngayon ay naging masaya na ako dito, lalo na kasama ko na yung aking asawa habang kami ay nagtatrabaho at nag-iipon. Kahit malayo kami sa aming mga anak ay naiibsan naman yung lungkot ko dahil nga mayroon na akong kausap, lalo na pag uwi ko ng trabaho ay nandun na yung aking asawa. Ang Greenland ay may iba't ibang mga lugar at ang mga lugar na ito ay walang mga nagdudugtong na mga kalsada kaya hindi madali dito ang mag-travel. Kung gusto mong pumunta sa kabilang lugar ay kailangan mong sumakay ng barko, eroplano at helicopter. Dahil sa lugar nila ay imposible talagang magawa ng kalsada dahil ito ay mga nagtataasang mga bato na nakapalibot sa iba't ibang lugar. Dito naman ay wala kang mabibili na mga preskong gulay gaya ng mga malunggay, okra, sitaw, alokpati at iba pa. Halos kasi ng mga pagkain dito ay nanggaling pa sa lugar ng Denmark o sa ibang bahagi ng Europe at dinadala pa dito dahil naman sa lugar nila ay wala namang mabubuhay dito na mga tanim. Isa din sa mga nahirapan ko dito sa Greenland ay ang lingwahe dahil nga ang priority na lingwahe na ginagamit nila dito ay Danish at Greenlandic. Pangatlo lang yung English sa kanila. Tayo namang mga Pilipino ay gumagamit talaga tayo ng English kapag nakikipag-usap tayo sa mga foreigner. Kaya medyo mahirap magtrabaho dito lalo na sa mga office at may mga kinalaman sa communication. Sa mga healthcare ay kailangan mo dito magkaroon ng knowledge sa lingwahe nila na Danish at kinakailangan mo talagang mag-aral. Dito naman sa Greenland ay mayroon lamang silang nag-iisang mall dito at yung mga establishment nila dito ay maagang nagsasara. Maganda dito sa Greenland kapag maliit pa nadala mo na ang iyong anak, lalo na pag hindi siya sakitin dahil nga libre yung healthcare nila dito, education. Matututo naman yung mga bata dito kasi yung mga bata kasi na maliliit, mas mabilis silang maka-adapt dito sa klima, sa lingwahe. Yung anak ko kasi hindi ko pa siya dinala dahil nga madalas siyang nagkakasakit sa Pilipinas. Siguro pagka lumaki-laki na siya ay pwede ko na siyang dalhin dito kapag nagpapatuloy pa yung project ko dito bilang isang construction electrician. Hindi ko kasi masasabi mga kabayan kung hanggang kailan pa yung project namin. Para sa akin mga kabayan, mas maganda dito magtrabaho kung future ng mga anak yung iniisip nyo. Pero pag for good mga kabayan, syempre mas maganda pa rin sa atin sa Pilipinas kasi doon na tayo pinanganak at doon na tayo nasanay. Kahit sila naman siguro dito mga kabayan, kung dalhin natin sila sa Pilipinas, hindi mo naman siguro masasabi na magustuhan din nila yung klima sa Pilipinas at siguro pipiliin na din nila dito magstay kasi nga dito na sila pinanganak. Kung ako ang tatanungin mga kabayan ay mas okay na ako dito ngayon dahil nga kumikita naman ako dito para sa pamilya. Dahil mahirap sa ngayon ang maghanap ng trabaho. Kung mayroong mga pagkakataon na mas maganda ay pipiliin nyo pa rin mga kabayan kung saan ang nakakabuti. Kaya sa mga kababayan ko na nangangarap makapunta dito at makapagtrabaho, advice ko lang sa inyo ay dapat maging buo yung loob nyo dahil pagdating nyo dito ay ibang-iba mga kabayan sa mga nakikita nyo lang at sa mga nai-experience nyo dito. Dahil dito sa Greenland ay hindi lahat ng nakikita nyo ay puro masaya lang dahil mayroon ding pagkakataon dito na nalulungkot ka. Kaya ang payo ko lang sa iyo ay buo ang loob mo at malakas ang pananampalataya mo sa Panginoon. Kaya kung ikaw ay hirap sa buhay at may pangarap ka talaga sa pamilya mo, ay kailangan mo nang mag-abroad mga kabayan. Dahil ako, danas ko na dyan sa Pilipinas, ay hindi talaga ako naging maswerte. Siguro kung nagstay pa ako sa Pilipinas, ay wala ding mangyayari sa akin. Dahil nga sa baba ng sahod dyan at sa sistema ng gobyerno. Kaya dito, nagikipagsapalaran ako sa malayo sa aking pamilya. Balang araw ay makakauwi din tayo sa ating sariling bayan. Mga kabayan, sana yung video ko ay nakapagbigay ng informasyon sa inyo at naka-inspired. Subukan nyo naman mga kabayan, pindutin yung aking subscribe button sa YouTube channel at yung aking Facebook page, i-follow nyo na din po para anytime pag may bago akong mga video ay ma-update kayo. Hanggang dito na lang po at ingat po kayo palagi at maraming salamat. God bless you all po.